Okay. So this item looks intimidating, no? Kasi ang daming mga ganyan na given. Pero actually, dali lang to. Given na naman kasi lahat, no? So and then this is also a previous board exam problem. I think last year, November, no? Lumabas to. Anyway, the continuous beam in the figure will be subjected to the following loads. You're given dead load of uniform na 110 kilonewton per meter, and you're given a concentrated live load of 71 kilonewtons. And then the span L is 25. So dito 25 to. Okay? And then you're given the following data for the pattern loading shown. So, kumbaga, two-span siya, tapos binigyan tayo ng pattern loading na shear and moment diagram. And then, binigay na rin dito yung mga formula ng shear. Hindi nga lang lahat, no? Kasi, sa problem na to, kung titignan mo yung mga question, ang lahat ng tanong ay tungkol lang sa B. Kaya lahat yan sa bilang. So, kaya kahit hindi kompleto, we should be able to solve, no? So, ito yung pattern. So, actually, yung pattern niya, ano lang, dalawa lang yung klase kapag uniform load. Kapag uniform load, pwedeng nandito, tapos pwedeng nandito. Eh di ba, parehas lang yun. Mirror lang yun, no? And then yung pangalawang klase is kapag lahat to mayroong uniform load. So yun lang yung pattern na binigay for uniformly distributed load. Tapos ito na yung shear and moment diagram. And then, yung pangalawang pattern, sabi niya, for whole span loaded with uniform load, ibig sabihin lahat merong uniform load. Ganyan. So yung B, di ba? So ito daw yung mga, ano niya, maximum shear, tsaka maximum moment. Dun sa B. Okay? So, unang tanong, what is the maximum shear at B due to dead load only? Dead load only. So, ito, dead load. Okay? Guys, supposedly, kailangan nating i-check kung alin yung mag-govern between ito, kapag fully loaded, at saka between V2 and V3. Kasi di ba, pwede ang shear dito, kapag ganito ang condition, ito yung V2, no? I mean, ito yung shear sa left side. Tapos ito naman yung shear sa right side ng B. Again, we are only looking at the B. Okay, so ito. So pwedeng V2 yung maximum shear or pwedeng V3. Okay? However, ito ano lang no, medyo panggulo siguro to. However, kung iisipin mo, in-specify niya na dead load yung uniform load na yan. In-specify niya na dead load. And what's the um nature of a dead load? Ang nature ng dead load, hindi yan gumagalaw. Ibig sabihin, naka-stationary lang yan, no? Yung dead load na yon. So, po pwede na ang ibig sabihin dito ni Ma'am Proxy ay nakaganito. Hindi mo na kailangan i-check to, supposedly, no? Pero nagkataon din naman kasi sa mga given dito na kahit na i-check natin yung V2 tsaka V3 mamaya, hindi rin yan mag-govern. Mag-govern pa rin ito. Pero gusto ko lang i-comment ahead of time na kapag dead load, hindi mo kailangan i-consider yung patterns, different patterns. Kasi pag sinabi mong dead load, naka-steady lang yun sa isang lugar. Or basically, nakapatong lang yun sa buong structure. Hindi yun gagalaw. Kaya matik yun. Kapag dead load, eto na yun. And I believe we had an example like this before, di ba? Pag dead load, hindi ka na gagalaw. No? Yan na lahat yun. Ipapatong mo siya sa lahat. Kaya dito sa number 19, ang magiging sagot natin, ito. So 5 over 8 WL. And that is 5 over 8 times 10 times 25. Okay? And that is the maximum shear at B. So that's 156.25. Okay? So ibabox ko na kagad to kahit hindi ko pa chinecheck yung ibang case. Yan na kagad yung sagot. Okay? Pero kung sakali, diskumpiyado ka, no? Baka kasi yung V2 yung mag-govern eh. Baka ito yung mag-govern. So tingnan natin, no? Ano ba yung V2? Ito, 9 over 16. So actually, mababa yan. 9 over 16.
Ayan. So, 140 lang. At nasa choices din yun. Okay? So, yung maximum shear, ipoproduce kapag fully loaded yung two-span beam. Pero again, ang comment ko dito, kung ako ang tatanungin kahit pa mas malaki to, ito pa rin yung mag-govern. Kasi pag sinabing dead load, all throughout the beam yan. Okay? Because the dead load, even if you argue na, sir, paano kung dito lang naglagay ng ganitong ceiling, ganitong klase ng floor finish, dito wala, no? Well, if you think about it, dead load also includes self-weight, di ba? So, paano yun? Walang weight dito? Walang self-weight dito? Hindi pa pwede, di ba? So, that's why dead load should be all throughout the span. Kaya kung ako ang tatanungin, kung ako ang mag-e-exam, no? Although hindi naman kasi natin alam talaga kung ano yung tamang sagot dito, pero kung ako ang mag-e-exam at nag-iisip, kahit mas malaki lumabas dito, ito pa rin yung susundin ko na maximum shear for dead load. Kaya niya nga siguro in-specify dito na dead load yun para alam mo na pag dead load, hindi yan gumagalaw. Okay? So dapat fully loaded yung beam mo kapag dead load. Ang gumagalaw lang live load. Kaya nga tinawag na live. Di ba? Okay. So that's number 19. I think safe tayo dito kasi nga kahit na i-consider mo to, mas maliit naman, no? So walang problema actually, 'di ba? Whether i-consider mo talaga to. No? Pero I'm just saying ahead of time kung ma-encounter niyo man to, tas mas malaki yung ganitong pattern, I will not answer that. I will still answer this. Okay? Kasi dead load yung pinag-uusapan. Okay, number 20. What is the maximum shear at B due to the concentrated live load at the midspan? So dito. So dito naman, nakaspecify naman na yung live load nasa midspan. So susundin lang natin tong loading condition na to, no? And shear sa B. So ano yung shear sa B? So actually, binigay niya naman parehas. Yung shear na V5, ito yon. Tapos yung shear na V6, ito yon. So kapag ganyan, kailangan lang natin i-compare yan parehas kung sino mas malaki. And actually, dito pala mako-compare mo na yon. So, mas malaki yung 19/32. Ayan, no? Kasi ano yan 0.59. Tapos yung 3/32, syempre mas maliit yun. Ayan, 0.09 lang. So, ang mag-govern dyan, automatic, itong 19/32. So, for number 20, so yung VB natin due to live load only is 19/32 PL. 19/32 P. So, therefore, that is 19/32 times 71. And that's, hold on a second. 19/32 times 71. Ayan. Okay, so 42.156. So that will be our answer for number 20. Okay? Next. What is the maximum moment at B due to combine na, no? Dead load and live load. So due to combine dead load and live load. So once again, issue na naman. Ang walang issue to kasi isa lang naman to. 'Di ba? M4. Ito na yung M4. So walang issue dito sa live load na to. Okay? Ang may issue diyan ito ulit. Alin ang gagamitin? Ito ba or yung kapag fully loaded? Well, dito, pwede natin ma-solve yan. No, may pakita ko, i-solve ko yan. Pero mas maliit yan, sure ako. No? Kaya ito pa rin yung mag-govern. Pero, ganun ulit yung issue. Ano ba ang pipiliin? Yung pag mas, ito bang M2 or yung itong kapag fully loaded? Again, once again, this is a dead load. So, ibig sabihin, ito pa rin yung, kung ako ang tatanungin, ito pa rin yung susundin ko, whether mas malaki ito or mas maliit. Kasi hindi naman siya fully loaded. And ang dead load, laging fully loaded. Okay? Pero computin muna natin, assuming na ganito yung ano niya, sa number 21. Assuming na ganito siya. Ayan. Tapos meron fully loaded. So, dito yung P.
Okay? So ano ang maximum moment sa B? That is yung, ito, WL squared over 8 plus yung moment na ipoproduce ito, which is yung M4, 3PL over 32. Tama ba? Ito, 3PL over 32. So baka nagtataka kayo, no? Sir, negative yun, ba't pina-plus mo? Ayun, no, negative. Kasi parehas naman negative. Di ba? Parehas lang naman negative. Tapos, sir, bakit sa shear, nung negative to, hindi mo kinonsider yun? So guys, kapag shear, hindi natin iniintindi kung positive o negative. We just get the absolute value. Sa moment lang tayo nag-check kung positive bending ba yun or negative bending. Okay? So, anyway, if we calculate this, we will have, lagyan ko lang ng value, we will have 10, 25 squared over 8 plus 3p times 25 over 32. And that gives us, okay, so 947.656. Okay, and i-box ko na, yan na yung sagot. Sure na yan. Okay? Ngayon ipakita ko lang yung case na, paano kung ganito? Kunwari lang, no, for the sake of argument, valid to. Ayan. So, paano ko makukuha yung moment sa B? So, as for the formula given, bali dito, ang moment sa B, M2. Lagyan ko muna M2. Plus, yung moment sa para sa concentrated force ay M4. Lagyan ko muna ng M4. Kay M4, walang problema, given yan eh. Pero tingnan nyo, walang M2 dun sa given. Kaya meron lang M1. So, paano yun kung ganun? So, para makuha mo yung M2, so baka lang in the future papakuha yun, no? Meron ka namang M1, di ba? Ito yun. So, let me just draw this part or let me just copy that part. Ayan. Let me just copy that part. So, meron tayong M1, wala tayong M2. So, again, dito, papasok yung knowledge natin sa shear and moment diagram. Di ba dito, yung M2 ay equal sa M1 minus itong area ng shear. Itong area na to. Yan, yung area na yan. Okay, so paano kunin yan? So, kunin muna natin yung, o nga pala, given yung V2 at saka V1. Ang V1, 7/16 WL. While yung V2, 9/16 WL. Ayan. So kung tatawagin ko to na X, kasi hindi natin alam kung nasaan yan. Hindi given eh. Itong kabila, L minus X. Di ba? So we can apply ratio and proportion. So magiging X over 9/16 WL is equal to L minus X over 7/16 WL. So cancel to. Okay, so cross multiply magiging 7/16 X is equal to 9/16 L minus 9/16 X. Okay, transpose to sa kabila. Pag inad mo yan, 7/16 plus 9/16 magiging 1. So, ibig sabihin, X na to. So, yung X natin ay 9/16 L. So, pwede na natin ma-solve yung M2. So, yung M2 ngayon ay equal sa, yung M1 na binigay ay 49/512. 49/512 WL squared. Ayun yung M1 minus yung area nito. So, ang area yan is 1/2. Yung base natin ay X, tapos yung X natin ito, 9/16 L. Tapos yung height natin, yung V2, which is 9/16 WL. Ayan.
And kapag sinimplify natin, actually ito, magiging WL squared. So, parehas na dito. So, i-add na lang natin yung mga coefficient. So, 49/512 minus 1 half times 9/16 times 9/16. And that gives us 1/16. Yan yung M2. No? At kapag kinompare mo yan dun sa M na fully loaded, yung M na fully loaded ay WL squared over 8. Etong hindi siya fully loaded, WL squared over 16. So ano mas malaki? So ito, mas maliit. No? Mas maliit ito sa WL squared over 8. Kaya ito pa rin mag-govern. Okay? Ito pa rin yung mag-govern. Ito pa rin yung mas malaking moment, ibig ko sabihin. Okay? For the sake of ano, kunyari lang, gusto mo i-check. Kaya safe pa rin tayo dito kahit na isipin natin na ano na baka ang iniisip ni Ma'am Praxi ay yung ano lang kalahati lang yung dead load, no? Kasi kung ganoon, bakit niya to bibigay? Bakit niya yan bibigay, 'di ba? I think tinatrap niya lang tayo dito eh. Kasi kailangan naiintindihan kung ano ibig sabihin ng dead load, 'di ba? Okay? So that's how we solve this problem. Our answer here is 947. 900 pala, 947. So that's letter B. Okay, guys? So that's how we solve this problem.